Tatlong patay sa landslide sa barangay Gisad, Surong sa Baguio City. Kasagsagan ng malakas na ulan ang gumuho ang lupa. Tatlong bahay po ang natabunan. Ang ilang residente inisa-isang tanggalin ang mga bahagi ng gumuhong bahay upang hanapin ang kanilang anak na natabunan ng pagguho. Sa search and rescue operation, 7 ang nakuha. Pero wala ng buhay ang 3 sa kanila. 5 naman po ang nawawala. Nagpapatuloy pa ang search and rescue operation sa ngayon. Nalubog po naman sa lampastaong baha ang ilang mga barangay doon sa Kawit sa Cavite. Gumamit po ng lubid, bangka at mga floaters ang mga rescuers, maisalba po lamang ang mga residente. At ayon po sa MDRRMO ng Kawit, Cavite, 18 barangay ang binaha. Dulot nga po ng matinding pag-uulan, kabilang po sa pinakaapektado ang mga barangay Gahak at Marulas. Sa datos nga po ng Kawit MDRRMO, higit na 300 pamilya ang kinakailangan pong ilikas ng dahil sa baha. Pansamantala pong nanunuluyan sa 18 evacuation center ang mga pamilyang biktima ng pagbabaha. 3 naman ang nasawi at 1 nawawala sa Batangas dahil pa rin po yan sa ulang dala ng habagat. Base po yan sa datos ng Batangas PDRRMO. Kabilang po sa binahang Lipas City, nagbayanihan ng mga motorista sa rumaragasang baha sa barangay Dagatan. Ang ilan po sa mga motorsiklo tricycle hindi na nakatawid. Tulong-tulong na binuhat po ang mga ito, malampasan lamang ang bahang kalsada. Nawasak naman pong bahagi ng pader ng Fernando Air Base sa President Jose P. Laurel Highway. Nagsagawa naman po ng search and rescue operation ng Philippine Red Cross. 4 na residente ang natrap po sa kanilang bahay habang mataas ang tubig sa barangay Marawoy. Sa huli na ilikas po sila at dinala sa barangay Hall. At doon po naman sa Bulacan na naman, higit nga po sa taas ng hita ang baha sa ilang barangay doon sa Kalumpit, Bulacan. Nagtaas din po ng gamit ang ilang residente para nga hindi abutin ng tubig. Lagpas tao ho naman ang tubig sa Makaiban Bridge sa Santa Maria, Bulacan. Hindi po madaanan ng tulay dahil na rin po sa lagpas sa tao nga ito at ragasa po ng malakas na agos ng tubig. Naglagay po ang mga taga-barangay ng mga signage na nagbababala po na huwag nang magtangka pang tumawid sa ilog. Lubog rin po sa hanggang lagpas tao ang mga bahay sa gilid po ng ilog sa sitio Makaiban. May ilan daw hong nagsilikas na pero may mga hindi makaalis dahil nga sa hindi maiwanan ang mga alagang hayop gaya po ng kambing, manok at baka. Babantayan daw nila ito hanggang sa bumaba umano ang mataas na nangyayaring pagbabaha. Nabagsakan naman ng poste at puno ang isang delivery rider dyan po yan sa Antipolo City. Sa inisyal na investigasyon, sumilong lamang ang biktima para po magpatila ng ulan sa Circumferential Road. Doon na po bumagsak ang poste at puno at nadaganan ng biktima. Agad na dinala sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay kalaunan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.